balitang aming inobserbahan ngayong 2023. National Polytechnic University status ng PUP pasado na sa Senado. PUP, ISO certified pa rin. Sa kauna-unahang pagkakataon, PUP pumesto sa QS World University Rankings. Ilang mga kaganapan sa larangan ng sports pakatutukan at Paskong Sinta Fields para sa mga isko at iska ginanap sa PUP Christmas activity. Yan at iba pang mga balitang aming inobserbahan dito sa Observer Online. NPU Bill, pasado na sa Senado. May special report si Ivy Doleton. Chair hereby orders that Senate Bill number 2448, subject to the discussions and amendments agreed upon and discussed, is hereby approved, and the committee secretary is instructed to prepare the corresponding committee report on the same so that it can be debated on the floor. Pasado na sa Senate Committee level ang Senate Bill number 2448 o National Polytechnic University Bill na layuning amyendahan ang kasalukuyang charter ng Sintang Paaralan. If the intention is to grant PUP significant fiscal autonomy, for example, so that they're able to generate funds through donations, give them the privilege of getting similarly like UP, if you donate to the University of the Philippines, the one who donates gets 150% of the amount as a tax deductible. If that is the intention, we will support granting fiscal autonomy to the Polytechnic University of the Philippines. Layunin ng nasabing bill na maitatag ang PUP bilang isang National Polytechnic University at magkaroon ng isang safety net na magagarantiya sa ating budget na makakatulong sa pagtaas ng kalidad ng academic at non-academic services at pati na rin sa ating manpower. Ivy Doleton, Tanglaw ng Bayan. Good news naman ang balitang hatid matapos na muling igawad sa PUP ang ISO certification ngayong taon. Iba pang detalye sa balitang yan, hatid ni Princess Tan. Nananatiling ISO certified ang PUP matapos itong gawaran ng Certificate of Attestation ng Socotec Certification Philippines Incorporated nitong December 19. Tinanggap ni Chief of QMS Monitoring and Evaluation Section of the Institutional Quality Management System Office, Assistant Professor Andrea Rose Rimurin, ang Certification of Attestation mula kay Socotec Certification Philippines Incorporated, Key Account Specialist Planning Mr. Marco Manalo. Ito ay makaraang matagumpay na may pasa ang Annual Surveillance Audit na ginanap noong November 13 hanggang 15. Sa pagpapanatili sa ISO 9001-2015 certification, sinisiguro ng Sintang Paaralan ang dekalidad na edukasyon at magandang serbisyong hatid nito sa komunidad. Princess Tan, Tanglaw ng Bayan. One-stop shop, job fair ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at industry partners isinagawa sa PUP. Narito ang ulat ni Nicole Magnaye. Mas madaling aplikasyon at pagproseso ng government IDs at iba pang mahahalagang dokumento naman ang hatid ng one-stop shop ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na idinao sa PUP Gymnasium noong Enero 16 hanggang 18 ngayong taon. So siguro kung ginawa ko siya pa isa-isa, sa isang araw, isa lang yung matatapos ko. So parang nung nakita ko nga yung program like yung parang ng one-stop shop, so sabi ko i-grab ko na siya kasi yun nga yung convenience, yung parang convenient siya. Lalo na sa mga graduating student na maghahanap ng work, like for me. Naging malaking tulong para sa mga mag-aaral, alumni, empleyado at kaguruan ang magaan at mas mabilis na application process at membership services mula sa Social Security System, Bureau of Internal Revenue, Pag-ibig at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Samantala, karagdagang ahensya ng pamahalaan naman ang dapat asahan ng mga isko at iska sa pagbabalik ng one-stop shop sa Sintang Paaralan. Sa usapang partnership pa rin kasangga ang 41 industry partners, naging matagumpay ang idinaos ng PUP na face-to-face job fair na naglalayong bigyan ng trabaho at internship opportunities ang mga graduating at non-graduating na isko at iska noong February 20 to 22 sa PUP Gymnasium. Pinangunahan ng Alumni Relations and Career Development Office sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment, Public Employment Service Office
at iba pang opisina ng PUP ang pagbabalik ng job fair matapos ang 2 taon nitong hiatus. Ang nasabing programa ay pinamagatang Career Fest 2023 na nagsagawa rin ng career development seminar sa libu-libong lumahok na mag-aaral. Nicole Magnaye, Tanglaw ng Bayan. Tunay, palaban, at makabayan. Yan ang mga karakter na hinahanap sa isang leader estudyante. Kilalanin ng mga bagong leader na magsisilbing boses sa kanilang mga kolehiyo sa mga issue sa loob man o labas ng pamantasan. Narito si Mika Dionisio para sa iba pang detalye. Opisyal nang nahalalang 24 na student regent ng PUP at kauna-unahang trans woman na si Kim Modelo noong December 10 sa PUP COC Theater. Kabilang sa mga advokasiyang isinulong ni Modelo ay ang pagkakaroon ng libre at aksesableng edukasyon at demokratikong karapatan at kalagayan ng buong komunidad ng PUP. Bukod sa pagiging student regent, kasalukuyan din siyang tumatayo bilang presidente ng Sentral sa Konseho ng Mag-aaral o SKM na magsisilbi sa mahigit 85,000 na mga isko sa malaking pagpupulong ng Board of Regents, isa sa highest decision-making body sa buong PUP system. Si Modelo ay kasalukuyang third-year student mula sa College of Arts and Letters at kumukuha ng BA in English Language Studies student. Mika Dionisio, Tanglaw ng Bayan. Proud moment naman para sa Sintang Paaralan matapos nitong makapasok sa kauna-unahang pagkakataon sa QS World University Rankings. At patunay naman ang kalidad ng edukasyong hatid ng Sintang Paaralan ng nakaraang pagkilala ng Job Street bilang top choice ng employees sa bansa. Yan at iba pang mga detalye mula kay Princess Tan. Sa unang pagkakataon, napabilang ang PUP sa prestiyosong Quack Parelli Simmons o QS World University Rankings in Asia for 2024. Matapos itong masungkit ang ika-551 hanggang ika-600 pwesto sa global ranking. Hindi rin ito nagpahuli sa local ranking nang makuha nito ang ika-7 pwesto mula sa top 16 na universidad mula sa Pilipinas na nakapasok sa QS World University Rankings at nagkamit ng 3-star rating sa QS Stars rating system. Sustainability, employment outcomes, at International Research Network ang pamantayan ng QS World University Rankings para sa mga universidad na nakapasok. Isang malaking karangalan para sa PUP na mapabilang sa mga pagkilala sa mga mahuhusay na universidad sa mundo, sapagkat napapataas ito ang reputasyon ng paaralan. Samantala, ang nananatiling top choice ng mga employer ang Sintang Paaralan. Nakakuha ang PUP ng 23.39% na approval rate ayon sa survey na isinagawa ng Job Street. Nangunguna ang PUP sa Information Technology o IT, HR Management, BPO, manufacturing at wholesale trading sa mga industriya na kung saan top choice ng mga recruiter ang ating mga scholar ng bayan dahil ayon sa pagsusuri, sila ay effective team players sa trabaho. Princess Tan, Tanglaw ng Bayan. Speaking of PUP graduates, balikan naman natin ang mga kwento ng pagtatapos sa Sintang Paaralan ngayong taon. Narito si Hastin Hardin para sa kabuuang detalye. Taas noong nagmarcha ang mga scholar ng bayan sa ginanap na Laboratory High School, Senior High School, College of Law, mid-year at year-end commencement exercises na ginanap sa Philippine International Convention Center at PUP Gymnasium ngayong taon. Tampok sa mga pagdiriwang na ito ang ilang personalidad gaya ni na Mayor Joy Belmonte, Mayor Lani Cayetano, Honorable Honey Rose Mercado at Senate President Mig Zubiri na nagbahagi ng kanilang commencement speeches para sa mga nagsipagtapos. Use your knowledge and expertise not only for yourselves but also for others. Bilang mga scholar ng bayan na produkto ng pagod, pawis at buwis ng bawat Pilipino, kaya naman ngayon ang titignan namin lahat bilang tanglaw tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikalawang taon na ng Sinta na muling magsagawa ng face-to-face graduation rites matapos ang ilang taon na pag-aantala bunsod ng pandemya. Isang taas-kamaong pagpupugay para sa mga PUPN graduates. Hastin Hardin, Tanglaw ng Bayan. Samantala,
Kung merong mga fresh graduates, meron ding mga fresh isko at iska sa sintang paaralan. Ito ay matapos na i-welcome ang 20,000 freshman student para sa academic year 2023 to 2024. Sila ang mga pumasa mula sa mahigit 100,000 applicants sa nakaraang College Admission Evaluation ng PUP o KPUP. At sa kaugnay na balita, PUPSET nagbabalik. Ang detalye ng balitang yan, hatin ni Nicole Magnaye. Good news nga para sa mga aspiring isko at iska. Opisyal na ang pagbabalik ng PUP College Entrance Test o PUPSET sa January 2024 para sa panuroang 2024-2025 matapos ang 3 taon. Nagsimula ang aplikasyon ng PUP Santa Mesa Branch nitong November 27, samantalang magsisimula naman ang aplikasyon ng PUP Maragonton Alfonso Branch sa January 3 hanggang March 31, 2024. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng universidad sa www.pup.edu.ph/iapply/pupset upang malaman ang application schedule ng ibang campuses and branches ng Sintang Paaralan. Nicole Magnaye, Tanglaw ng Bayan. Ngayong taon, hindi lamang bilang ng mga iskolar ng bayan ang dumami dahil naragdagan din ng sangay at campus ang PUP. May special report si Princess Tan. Tagumpay ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng PUP Leyte noong June 7 at PUP Caloocan North Campus noong October 20 na maghahatid ng free and quality education sa mga nasasakupan nito. PUP Leyte Campus ang kauna-unahang PUP branch na may papatayo sa Visayas, samantalang ang North Caloocan naman ang ika-23 branch na ng universidad. Bilang kabuuan, mayroong 24 na PUP satellite branches at campuses sa buong bansa. Sa pagtatayo ng bagong campuses, patuloy ang misyon ng universidad na makapag-abot ng accessible na edukasyon sa anumang sulok ng bansa. Princess Tan, Tanglaw ng Bayan. Tunay ngang mula sa'yo para sa bayan. Yan ang pinatunayan ng mga PUPian matapos mapabilang sa top notchers list sa bar at board exams ngayong taon. Narito si Mika Dionisio para sa kabuuang detalye. Naipamalas ng 41 PUPians ang kanilang husay at galing nang sila ay hirangin bilang top-notcher sa bar at iba't ibang licensure board exams ngayong taon. Pinarangalan din ng PUP bilang top 1 performing school para sa September 2023 bar examination. Nangunguna rin tayo sa mechanical at interior design licensure examination at kasama rin ang paghirang sa atin bilang top 2 performing school sa architect licensure examination. At top 3 performing law school naman ang ating Sintang Paaralan na may 93.10% passing rate nitong April. Samantalang umani naman ang parangalang lahat ng PUP branches at campuses sa 2023 licensure examination for professional teachers. Patunay ito sa husay ng mga eskolar ng bayan at ng Sintang Paaralan sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga profesional na arkitekto, guro, abogado, inhinyero at interior designers na maglilingkod sa bayan. Pagpupugay sa ating mga eskolar ng bayan. Mika Dionisio, Tanglaw ng Bayan. Usapang pride naman tayo. Inilunsad ngayong taon ang kauna-unahang PUP Gender Creativity Festival. May special report si Hastin Hardin. Upang bigyang pansin ang kahalagahan ng diversity, inclusivity, gender equality through creativity, aliw at pagtanggap ang hinatid ng kauna-unahang PUP Kasari-Sarian Gender Equality Creativity Fest sa College of Communication Building nitong July 26 hanggang 28. Masayang nakilahok ang mga isko at iska sa samot-saring makukulay na aktibidades ng 3 araw na event gaya ng booths, film showing, free HIV testing, live performances at kapanapanabik na discussions gaya ng cyberqueer activism, HIV/AIDS stigma, sex education at future of gender equality in Philippine media na pinangunahan ng ilang PUP professors, partner group na HIV and AIDS Support House o HASH at ng ilang LGBTQIA+ personalities gaya ng film director na si Rod Singh, actor EJ Halyurina at social media influencer na si Sasa Girl.
Kasarian at Sari-Sari ang pinakanaging paksa ng festival na siya ring titulo ng Creativity Fest. Sinaklaw ng kasarian ang pagtataguyod sa pagkakapantay-pantay at pagyakap sa lahat ng kasarian, samantalang ang Sari-Sari naman ay kumakatawan na sari-saring ekspresyon, karanasan at malikhaing anyo na nilalayo ng festival na maipakita. Hastin Hardin, Tanglaw ng Bayan. Ika-119 na anibersaryo ng pagkakatatag ng PUP, isang linggong ipinagdiwang. Narito si Ivy Doriaton para sa ulat. Masayang dinaluhan ng buong PUP community ang week-long celebration ng 119th founding anniversary ng PUP na opisyal na nagsimula noong October 2 hanggang October 7 sa PUP Santa Mesa Campus. Kasabay nito ang opisyal na simula ng academic year 2023-2024. Kitang-kita ang kasiyahan at pasasalamat ng buong PUP community na lumahok sa mga events na bahagi ng anniversary celebration tulad ng Convocation and Fellowship, Opening of Intramurals, Leadership and Management Proficiency or LAMP Program Graduation, Gawad Pagkilala, Gawad Parangal, Employees Day at Bike Event. Ivy Doliaton, Tanglaw ng Bayan. Sa balitang sports naman tayo, hinding-hindi magpapahuli ang Sintang Paaralan matapos ipamalas ng mga scholar ng bayan ang kanilang galing sa iba't ibang larangan ng sports sa SEA Games, NCRRA, SQUAA at University Intramurals. Narito si Karel Regala para sa balitang sports. Winning moment para sa Sintang Paaralan ng ginawaran ng Outstanding Athletes Award ang dalawang PUPians para sa kanilang mga tagumpay sa 32nd Southeast Asian Games noong May 5 hanggang May 17 na ginanap sa Cambodia. #proud naman ang kapwa PUPians matapos masungkit ni Aji Radan ang gintong medalya sa men's obstacle race ng team relay. 3 medalya naman ang nasungkit ni Richin Yozores na nakakuha ng bronze medal sa women's combat 45 kg of Canbocator, silver medal sa women's bare hand form category of Canbocator, at gold medal naman sa women's bare hand form at first Canbocator, na naging dahilan upang hirangin ang dalawa na outstanding athletes sa SEA Games. Proud na nakamit ng PUP Men's Basketball Team ang panalo sa National Capital Region Athletic Association o NCRAA laban sa Bestling College na may score na 86-68 at LPU naman na may score na 70-48. Naganap ito sa Pasig, April 18 ngayong taon. Kasunod nito ang pagkapanalo ng women's basketball team laban sa Bestling College sa score na 90-37 noong April 24 at sa De La Salle University Dasmariñas naman sa score na 79-68 noong May 8 ngayong taon. Sa opening ceremony pa lamang ay mainit na ang naging laban sa pagitan ng basketball teams ng iba't ibang universidad. Ngayon na lang bumalik ang nasabing patimpalak pagkatapos maantala dahil sa pandemya ng 4 na taon. Pinakitang gilas ng mahigit 100 na atleta na ipinadala ng PUP sa 2023 National State Colleges and Universities Athletic Association o SQUAA na ginanap nitong October 11 sa New Clark City Stadium, Tarlac. Sa 105 na PUP Radicals na lumahok sa 10 sporting events, kabilang dito ang NCR Women's Volleyball Team na nagtagumpay laban sa Region 3 at Southern Tagalog na may score na 4-0. Tagumpay ding naiuwi ni Juan Carlos Lopez ng University Center for Culture and the Arts Organization for Modeling and Events o PUP Icons ang corona bilang Mr. SQUAA NCR 2023. Habang si Christine Ira Cirillo naman ay tumanggap ng titulo bilang Miss SQUAA NCR 2023 First Runner-Up. Matatandaang 2017 pa nang huling isinagawa ang taunang patimpalak na ito, na kalaunay tuluyang naudlot dahil sa pandemya. Natatangi ang ipinamalas na talento ng mga iskolar ng bayan mula sa iba't ibang branches ng PUP. Partikular na ang PUP Santa Maria Bulacan Campus na umuwing overall champion sa University Intramurals ngayong taon. Ayon sa head coach na si Sir Justin Angelo, bakasyon pa lamang daw ay nag-umpisa na silang maghanda para sa University Intramurals. Sa kabuuan,
Ang PUP-SMB ay nagtagumpay din sa iba't ibang kategorya katulad ng hip-hop dance competition, men's volleyball at men's basketball. Parte ang intramurals sa selebrasyon ng 119th founding anniversary ng universidad. Ito ang unang intramural simula noong 2019 matapos maantala ng ilang taon dahil sa pandemya. Karel Regala, Tanglaw ng Bayan. Samantala, Paskong Sinta Feels naman ang hatid ng PUP Christmas activities para sa mga isko at iska. Narito si Ivy Doreton para sa iba pang detalye. Hindi pa pumapasok ang Desyembre ay nakatanggap na ng pamasko ang Sintang Paaralan sa pamumuno ng Bachelor of Science in Interior Designer BSID nang tagumpay na masungkit ang 100,000 pesos cash prize sa ginanap na National Parole Making Competition ng Social Secretary's Office nitong November 18. Ramdam na ramdam ang nag-uumapaw na suporta ng PUPian sa pagsali ng Sintang Paaralan sa nasabing patimpalak matapos nitong makakuha ng 156,000 heart reacts para sa pambatong parol na puno ng pangarap. Kung anong lamig ng panahon ay siya namang init ng pagsalubong ng mga PUPian sa pagdating ng Kapaskuhan nang inumpisahan ang pag-ilaw ng Belen nitong December 1 sa PUP University Avenue. Samantala, nagkaroon naman ng Christmas Convocation and Fellowship noong December 19 na dinaluhan ng mga faculties, employees, and executives mula sa satellite branches at campuses ng PUP. At syempre, hindi magpapahuli ang Christmas Station ID ng Sintang Paaralan na pinamagatang Paskong Sinta sa komposisyon at musika ni Professor Leomar Recuejo mula sa College of Arts and Letters. Tampok sa video ang iba't ibang kagawaran at personnel ng PUP, maging ang mga satellite branches at campuses ng Sintang Paaralan. Para mapanood ang buong Christmas Station ID ng PUP, bisitahin lamang ang ating official YouTube channel, PUP Create TV, at i-click ang PUP Christmas Video 2023 Paskong Sinta. Ivy Dolieton, Tanglaw ng Bayan. At ito ang kabuuan ng mga balitang aming naobserbahan ngayong taon. Mga kaganapan sa ating pamantasan mula sa pahayagan hanggang sa internet. Ako si Lane Manalo, Tanglaw ng Bayan.